Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay Huwebes, ika-10 linggo sa karaniwang panahon. Atin pong isama ang mga nag-alay ng pasasalamat at natatanging kahilingan sa banal na misa para sa lahat ng mga frontliners at lahat ng mga barangay sa buong mundo. Doctors, nurses, medical professionals, Parish Enabling Women of Santa Rita, lahat ng kawani ng DPWH, Bulacan 1st District Engineering Office sa pamumuno ni Engineer Henry Alcantara. Panalangin at pasasalamat, konsolasyon at pamilya, Isagani and Digna and family, Violeta and children, Eden Farrell and Danny Doctora family, Ray and Jeline and family, Morel and Josie and family, Nelson and Regina and family, Leo, Lenny, Casey and Amanda, Ariel, Edith, Georgia and Cheb, Joby Barreto, Bernard Factor Canyaveral, Angelique Lasso Mayuga, Jing Manipo Lanzona, Ray and Risa Villamor, Aldo and Nerissa Calma and family, Boy and Rose Alino, Priscilla Cervantes Bulaong at pamilya, Bobby and Apple San Pedro, Bernard and Reynalda Centeno Abila, Ricky and Michelle Dauba, Chris and Monet Arellano and family, Salvador Trijo and family, Aaron and Ethel Solis and family, Danny and Seni Jacinto and family, Renan Cacas, Esti Villapuerte, Jeffrey Rivera, Arnold and Natalie Cabiltes and family, Anton Bernabe, Marvin Caruso at Kent, Roland and Baby Gonzalez and family, Aristotle Ramos and family, Bear and Wilma Pacumio and family, Dr. Erickson and Ana Mendoza Reyes, Dr. Caroline Santos Sullivan and family, Attorney Romy and Heidi Danao, Dolores Stauder, Rolly and Baby Crisostomo, Conrado at Amelita Mangon and family, Esperanza de la Cruz and family, Hernani and Margarita Valenzuela and family, Pepe and Aida Hilario and family, Enelita Trajano Mendoza at pamilya, Lito and Lina Ramos and family, Lina Arellano and family, Marilu, Marichu, Mapol, Froilan, Fe Corazon Enriquez, Dr. Cesar Bautista, Bea Alincastre Bautista, June and Girly Alincastre Lianos, Rudy and Irene Carion Armamento, Barry and Corinne Lazaro, Luis de Jesus Lazaro, Luke and Gila Lazaro, Teresita Lazaro, Ed and Josephine Bilog and family, Fe, King and family, Tony and Carmen Floro and family, Edwin and Tina Tandok and family, Charlie and Dr. Jean Luz Sanchez, Carion family and Armamento family, Cornelio and Gemma and Lea Gaspar, Gani and Helen Pascual and family, Alex and Tess Hernandez, Louis and Lani Reynoso and family, Bear and Wilma Pacumio and family, Frank and Banji Carion and family, Leonila de la Cruz, Raimundo and Myra Torrio and family, Ed and Maria Teresa Panganiban, Rosing at Poong Nazareno, Cory Minjola, Gino Balenya. Para sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, sina Phil Nelson Galvez, Christine Roans, Rosalina Santos, Maria Cristina de Jesus, Sean Russell Golly Cruz. Para sa natatanging kahilingan at panalangin, para kina Roseler, Carolina, Rihanna, Ronald Pineda, Romeo, Christy, Bianca at Rhea Pineda, Justine Candado II, Carmelita Mariano, Rigor Bambao, Joselito Mangilit. Para sa mga yumaong sina Daniel, Alexander, Noel, Juliet, Raul, Pascual, Anacoreta, Antonio, Vicente, Alberto, Juliet, Vicente, Ernesto, Mary Grace, Emeterio, Julia, Hermogenes, Mary Rose Angeline, Anatolio, Esperanza, Lourdes, Fernando, Sixto Jr., Bernardo, Macario, Gemma,
Enriqueta, Epifania, Juan, Julita, Milet, at lahat ng mga namatay sa COVID-19. Ang lahat po'y tumayo para sa pag-awit ng lupang hinirang. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, sa sinahalan, alam ng puso, sa titik mo'y buwan. Lupang hinirang, kuya ka ng mahitig, sa manlulupin, di ka pasisipin, sa nagatang tulong sa simoy at sa langit raw pagaw, ay ginatang tulang awit sa paglayang minamahal. Ang isang ng matawag mo'y tagumpay na nag-iinig, ang bituin at parang niya kailan ang ay mag-iinig. Luman ang araw ng walhagit pansin ka, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya ng karnay mga amin, ang mamatay ng langit sa'yo. Mga kapatid, muli na namang tayo magsasama-sama upang ipagdiwang bilang sambayanan ng Diyos ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Sokristo. Tumayo po ang lahat at masiglang makiisa sa ating pagdiriwang. Ng grasya mo
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyong lahat ang Panginoon. At sumainyo rin. Pasalamatan natin ang Diyos para sa ating inang bayan. Ipanalangin natin na manatili na tayo ay maging malaya. Ang kalayaan natin ngayon ay mukhang nakokompromiso. Dala ng kaduwagan, takot, at kahirapan. Mukhang hindi na totoo ang sinasabi sa lupang hinirang, ang mamatay ng dahil sa iyo. Wala na yatang nais mamatay alang-alang sa bansa o dahil naduduwag sa mga nakatatakot at malalakas na kalaban. Lalong-lalo na ipagdasal natin na maging malaya tayo sa pandemic na hatid ng COVID-19. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging karapat-dapat sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, At sa inyo mga kapatid, na ako'y nangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong dakilang kapasyahan ay pinamamahalaan mo ang sanlibutan. Tanggapin mo ang aming mga panalangin para sa aming inang bayan upang maging marunong ang namumuno at maaasahan ang mga mamamayan. Sa ikatatag ng pagkakasundo at katarungan at ikapagkakaroon ng kapayapaan na pamalagian. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin.
Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkatapos ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Ako na lamang ang natitira, at hinahanap nila ako upang patayin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Tayo pong lahat. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong, tagapagligtas ko't huwag akong lisanin. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwalang tayo ay umasa sa Kanya kalinga. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Tayo po'y tumayo at makinig, magbigay galang sa salita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin ng mahalay sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang iyong mata ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon. Sapagat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan, kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan, kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa, nang hindi naman ito nangangalo niya, at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking iyo'y nagkasala, itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalo niya. At sinumang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalo niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
yung background ng unang pagbasa. Hinamon ni Propeta Elias ang 450 mga propeta ni Baal. At kanyang sinabi ang katapatan sa Diyos na kung si Baal ang tunay na Diyos, maging tapat tayo kay Baal. Ngunit kung si Yahweh ang tunay na Diyos, talikdan natin si Baal, si Yahweh ang ating sambahin at sampalatayanan. At patutuhanan natin kung papaanong ipamamalas ng Diyos na siya ang totoo. Mag-aalay tayo ng toro, bull. At sa pag-aalay natin, hayaan natin kung si Baal ang tunay na Diyos, siya ang magsindi ng susunuging handog. Kung si Yahweh, hayaan natin si Yahweh ang magsindi ng susunuging handog. Kung sino ang makapagpaapoy sa susunuging handog, siya ang tunay na Diyos. Hindi tayo pwedeng maging balimbing sa harap ng tunay na Diyos. Kaya nagsimula, maghapon na nagsasayaw ang 450 propeta, hindi mapasindi ni Baal ang handog. Si Yahweh ay nagsugo ng apoy na tumupok sa buong handog. Kaya si Yahweh ay naranasan nila at nakita sa pamagitan ng lagablab ng apoy. Sa Biblia, patuloy na nakikipag-usap ang Diyos sa tao sa iba't ibang pamamaraan. At isa sa paraang ito ay ang tinatawag nating theophany sa Ingles. Hindi ko alam kung papatagalogin ito. Ang theophany ay mula sa dalawang salitang Griego. Theo, alam natin yon, Diyos. Doon galing ang salitang Deo, na galing sa salitang Latin, Deus. Nasabi sa Espanyol ay Dios, na siyang gamit natin ngayon, Diyos. So, Theo ay Diyos. Ang theophany, yung second word, ay galing sa salitang phaineia or phainein sa verb. Kaya theophainein. Ang ibig sabihin ng phainein ay to show, to manifest, to express, to demonstrate, ipakita, ipahayag, sabihin. Yun ang ibig sabihin ng phainein. Kaya theophany ay ang Diyos ay nagpapahayag. Yan ang pinakamagandang translation. O ang Diyos ay nagpapahiwatig ng kanyang sarili. Kaya, maraming halimbawa ng pagpapahayag ng Diyos sa lumang tipan. Halimbawa ay yung apoy na tumupok doon sa hain ni Elias ay pagpapahayag na siya ang tunay na Diyos. Kaya, ang pagpapahayag ng Diyos, God communicating Himself, must always be sensible. Ang ibig sabihin, kailangan makikita natin o nahahawakan natin o nararamdaman natin. Kaya ang pananampalataya ay hindi nagkakasya sa isip lang. Ang pananampalataya ay nangangailangan ng pandama. We touch. We must see. Symbolic or experience. Kaya hindi natin maaalis sa ating mga mananampalataya
na tumingin sa mga larawan o humipo sa mga larawan. Hindi pagsamba yun. Yun ay pagbibigay ng pandama sa pananampalataya. Because faith is sensible. Hindi pwedeng pumikit ka lang. Kailangan makita mo, apoy, hanging malakas, lindol. Kaya nga, kapag lumilindol, sinasabi ng matatanda, ano kaya ang ibig sabihin ng Diyos? Kasi yun ang mga pamamaraan sa lumang tipan. We need to sense the presence of God. Ang Diyos ay hindi produkto ng isip o ng pagpikit ng mata. Ang Diyos ay nararanasan. At isa sa paraan ng karanasang ito sa Diyos na makikita naman natin sa bagong tipan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sa John 14 verse 9, sabi ng Panginoong kay Felipe, "Di yata't matagal mo na akong nakikita, Felipe. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ng Ama? Whoever has seen me has seen the Father." Kaya hindi lamang sa pamagitan ng bagyo, lindol, apoy na lumalagablab, kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo, the permanent manifestation of the Father, of God in creation. Hindi na mababago yon. Mananatiling ganun ang pagkakita natin at karanasan natin sa Diyos. Jesus Christ is theophany par excellence, sabi nga sa Ingles. Hindi na mapapalitan yan. And theophanies, mga pagpapahiwatig ng Diyos, ay pagsisiguro sa atin na totoo may Diyos. At ang Diyos sa ito ay kasama natin. Sa unang pagbasa, narinig natin ang kakaibang uri ng theophany. It is unconventional. Hindi siya malakas na hangin na dumurog sa mga bato ng bundok. Hindi siya lindol, wala doon ang Panginoon. But, hindi siya kagaya nung lumalagablab na apoy na tumupok sa handog ni Elias. Dito, God is unconventional. He is present in the gentle breeze. Banayad, malumanay na hangin. At sabi ni Elias, God is there. Halos hindi mapansin. At makikita natin, yun ang nangyayari sa pang-araw-araw na buhay. The presence of God in unnoticeable, unconventional way. Sa Ebanghelyo, narinig natin kung papaanong tinanggihan at kinukundina ng ating Panginoon ang divorce. Dahil nakikita niya that divorce is never a solution to marital problems. Kung ating pakikinggan ang mga ibinabahagi ng mga nag-divorce, divorce is even more of a big problem to children, to family, and to husband and wife. Sabi ni Dr. Harold Sala, isang televangelist, radio preacher, sa kanyang book, Joyfully Single in a Couple's World, kapag ako ay nagbibigay ng family seminar, lagi kong tinatanong, o madalas kong tinatanong, ano sa palagay ninyo ang pinakamahalagang natatanging sangkap sa isang relasyon sa pag-aasawa? Ano sa palagay ninyo ang napakahalaga para manatili ang kasal?
Ang relasyon. At maraming tao ang nagsasabi, and I'm sure kapag sumasagot kayo ngayon, ang sinasabi nyo ay love. Kailangang may love para manatili ang relasyon. At sinasabi ni Harold Sala, no. Love is only number 3 on my list. Pangatlo lang siya. So hindi siya pinakamahalagang ingredient sa kasal. Hindi ko na siya mahal eh. So nawawala pa rin yung pagmamahal. Sabi niya, without a deep and abiding commitment to the marriage, people don't communicate at a deep level and intimate level. Without communication, love begins to wither and die. So tatlo. Pangatlo pa lang ang love. Ang number 1 ay commitment. Pagtatalaga ng sarili sa kasal. Naniniwala ka ba sa kasal? Na ang kasal ay pagsasama habang buhay. Naniniwala ka ba doon? Kapag oo, then you begin to communicate. Pag nag-uusapan ninyo, how to keep your marriage commitment. Kaya nga ipinapangako sa kasal ay, hindi I will love you forever. Hindi yun ang pangako sa kasal. Baka namamali tayo. Ang pangako sa kasal ay, magiging tapat ako sa pagmamahal sa iyo. So yung katapatan sa pagmamahal na iyon, ang ipinapangako mo sa Diyos para sa iyong asawa. Because one day, talungin nyo ang mga lolo't lola ninyo, if they still love each other, they will say, tapat ako sa inyong lola. So yun ang number 1, commitment to the institution of marriage. Commitment is silently present in relationship that sometimes unnoticeable. But it is an instrument that expresses deeply what love is in marriage. Kung tunay mo talaga akong mahal, itatalaga mo ng buong buo ang iyong sarili sa akin or in any relationship. Maging ikamatay mo ito. You know, I have a friend. Hindi na niya mahal ang kanyang asawa. Nag-uusap pa minsan-minsan. Pero hindi na niya mahal ang kanyang asawa. At lagi sinasabi, what's the use of your staying together? Pero hindi sila naghihiwalay. Lagi niya sinasabi, alang-alang na lang sa mga bata. Maybe God is using the children. Unconventional presence of God. God manifesting Himself in that marriage na ayaw niya maghiwalay ang kasal na ito. Eventually, it is marriage. Ayaw ko lumaki ang aming mga anak na broken family. Beautiful. And he is 29 years old and good-looking man. He believes in marriage. Sinabi niya sa akin one day, kung alam mo lang kung gano'ng hirap na hirap ako sa buhay na ito, o paano ako lagi nasasaktan araw-araw. But I have to remain in this marriage. Dahil para sa akin, hindi mahalaga ang pag-ibig ko sa kanya. Ang mahalaga ay magkasama kami, marriage, dahil ayaw ko ng broken family. So the strength of marriage is not seen through compatibility or quarrel-free marriage. Ayaw ko na sa'yo, kaya maghiwalay tayo.
Sino ang pakakasalan mo na hindi mo aayawan forever? Isang araw ayaw mo na sa kanya. Ako nga, isang araw ayaw ko namang pari eh. Honest. Gusto umuwi sa bahay namin. But I remain. Because I believe in the priesthood. I believe that God calls me. So, marriage is not a matter of feelings. Feelings come and go. Maya-maya galit ako. Maya-maya mabait ako. So it's just the basis of my commitment. So, and we go back to the first reading. God manifests Himself to us, too, in quite different ways. Sometimes, His personal theophanies are quite impressive, even overwhelming. Miraculous cure. Sabi ng doktor, wala na akong gagalingan, bigla akong gumaling. Theophany. Or grace of sudden conversion. Ayoko na magsimba. Isang araw, narinig ko lang isang pare, nagsimba na ako araw-araw. Sabi ng doktor, minsan sa akin. Or tears of spiritual consolation in prayer. And others. Malalaking halimbawa sa ating personal na buhay. O di kaya ay matuto ako magsimba dahil Katoliko ang naging girlfriend ko at araw-araw siya nagsisimba. Beautiful. But sometimes too, the way of God of showing Himself will be much toned down, almost unnoticeable. The resolve to be more faithful, becoming more friendly, desire to forgive something, someone, or quiet in your prayer life, or a sunny day, or a rainy day. Sabi ko kahapon na malulam, Lord, wag mo na po tanggalin ang lulam. I like the weather. I always like this kind of weather. Malulam, parang gusto mong umiyak. I could feel God's presence. Or, nice meal. Ang sarap naman ng munggo. Without us noticing, God is there. Because of good feelings. Because God is with us always, He is present in those moments, not so glorious moments. Sabi ni Father Neil Gilmer. No? Even in the COVID-19 pandemic that is happening in the present, no? God is showing Himself through the masks or social distancing or avoiding social visits. In short, our responsibility that others may not get sick because of us. Galit na galit ako kahapon sa isang babae, nakamask, may bibigay sa aking sulat galing sa isang organization. Galing siya kung saan-saan para lang dumalaw at magbigay ng sulat. Galit na galit ako dahil hindi mo ba alam na bawal pa hanggang ngayon yan? How irresponsible you can be. So we said earlier, ilang araw na nakaraan, blessed are the poor in spirit. At makikita natin yan, maging sa karanasan natin sa bansa. Na ipinahayag nating malayat, nagsisimula tayo magtanong lagi, are we surely free country? Yung mga tanong na yon is unnoticeably coming from God, God's presence. So only those poor in spirit, those with loving hearts, know that in the marital commitment, in unconditional way, unconventional way, they recognize the presence of God. Tanda natin yan. Tanging ang pusong mayroong pagmamahal sa Diyos ang makahahalata ng kanyang presensya
ano man ang nangyayari sa ating buhay, pansarili man o pangkaugnayan, sa pamilya man, sa kasal man o lipunan. Tandaan natin, God continues to communicate Himself to us. Big events or silent as a gentle breeze. Magnilay tayo. Manalangin tayo sa Diyos na gawin niyang ganap sa atin ang kanyang gawain at pag-ibig, gawain ng pag-ibig at katapatan. Ating itugon sa bawat panalangin, gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang simbahan naway magpatuloy na ipahayag ang karangalan ng kasal at tulungan ang mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal na pagsasabuhay ng kanilang buhay may asawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga mag-asawa naway maging matalas ang pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at matagpuan ng tunay na kaligayahan sa buhay nilang pinagsama. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga dumaranas ng kahirapan sa buhay, may asawa, naway patuloy na magsumikap na isabuhay ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga may sakit, matatanda, at nalulumbay, naway makaranas ng pag-aalay ng ating komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga pumanaw, naway mabigyan ng puwang sa walang hanggang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Patuloy nating itaas sa Diyos ang ating panalangin maging malaya na tayo ng tuluyan mula sa COVID-19 pandemya. Gayon din, maging mapagpaunlak ang Diyos sa mga kahilingang pinatutungkulan natin sa pagdiriwang ng misang ito na ating itinataas sa Kanya. Makapangyarihang Ama, ibinigay mo sa amin ang kasal upang maging tanda ng iyong pag-ibig. Tulungan mo kaming mamuhay sa kapayapaan sa piling ng bawat isa. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Nasa bahagi na po tayo ng pagdiriwang ng liturhiya ng Eucharistia. Blessed are you, Lord God of all grace, and this bread to offer fruit of the earth, the work of human hands. It will become for us a bread of life. Blessed are you, Lord God of all grace, and this wine to offer fruit of the vine, work of human hands. It will become for us our spiritual drink. Lord, be pleased with the sacrifice you offer at your altar. Lord, wash your many iniquities and blessings. Tayo po'y tumayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo at tanggapin ang mga alay namin at adhika, upang ang lahat ng tao ay tumanggap ng sagana sa espiritu ng iyong pagkupkop sa kapagkakaisa ng mga bansa, bilang angkan mong nabubuklod sa pag-ibig na iyong adhika sa pamagitan ni Jesu Kristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwas sa sinukob. Sa hangad mong siya iwasong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pag-iliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Tayo po'y lumuhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kapanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob dito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, uli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi, mga simbahang laganap sa buong daigdig, tuspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, naming Papa, ni Dennis, naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos at San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal ni Blessed Jolenta,
Yolanda na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, sa mga makapangyarihan, kasama magpasawalang hanggan. Amen. Tumawag tayo ngayon sa Ama. Ama namin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Batiin natin ang bawat isa ng kapayapaan. Kapayapaan sa inyong lahat. Tayo po'y lumuhod. Si Kristo, narito siya ngayon nag-aanyaya na makiisa tayo sa kanyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Tayo po'y lumuhod. Oratio Imperata, makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Rafael, Arkanghel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Ang lahat po'y tumayo. Awitan muna natin happy birthday si Phil Nielsen Galvez at ang lahat na may kaarawan ngayon. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong dinudulutan ng ganap na buhay sa pagkaing pagkakaisa ang bigay sa sangkatauhan, ay dumadalangin makalasap ng pag-ibig na ganap at dalisay upang sa pagkikinabang sa salo-salo ng kaisahan, kami mapalakas para aming magampanan ang pagpapairal sa katarungang nasasalig sa pagmamahalan sa ikauunlad ng aming bansa at ng mga bansa sa sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo na mapagmahal na Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating pagdiriwang, lagi tayong magmahal at dumamay sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Nuestra Señora del Carmen, mahal na ina namin, patron ng makasaysayan, simbahan ng Parasain, pagpalain mo po ang parokya, tabayan ang aming pamilya, tulungan mo kaming lubos na magmahal, sa kapwa't mga kaway, kami ay patnubayan, sa aming paglalakbay, dalhin mo kami sa iyo, Jesus, kasama ng Diyos Ama.